Kaya lalong natataranta yung kampo ng mga Duterte dahil sa lakas ng ebidensya na hawak po ni Madriaga. Lalo't lumakas yung credibility ng testimony ni Madriaga nang immediately after na mag-appear siya sa Congress. At the end, mga kababayan, pumirma siya ng waiver para sa kanyang mga bank accounts kung saan dumaloy yung bilyong halaga ng pera na mula, mga kababayan, kay Digong, kay Sara at sa mga nagpundo ng kampanya ni Sara Duterte. So matindi yun po. Kaya pilit nilang ginigiba yung credibility ni Ramil Madriaga. Sabi ng mga DDS influencers, bakit naman na niya maniniwala kay Ramil Madriaga? Nga si Madriaga niya, kidnapper, may kaso. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Saan ka niya ngayon, Mr. Maravillas? Dito muna tayo sa ating garden. O, di ba? Mag-relax muna tayo. Pero siyempre, pag-usapan natin yung mga balita ngayon. Itong naging pahayag, mga kababayan, at paliwanag ni dating Far Eastern University Law Dean, Attorney Mel Santamaria. Maganda yung kanyang sinabi dito, mga kababayan, sa report ng Impact Leadership. Ang sabi niya dito po, yung House impeachment hearings niya, isa siyang constitutional process. Hindi siya trial or mini trial tulad ng sinasabi ng mga critics. At lalo na, mga kababayan, ng kampo ng mga Duterte para lang lahat man lang ito, mga kababayan, palusot nila. Kaya tinatawag nilang trial, mini trial para siraan po yung Kongreso. Yan ang malinaw. Puro anya, Mr. Maravillas, palusot. Para magkaiwas siyempre. Kasi sabi nga natin, napakalakas ng ebidensya kasi hirap yung mga abogado ni Sara Duterte na harapin ang kasong kinakaharap ng kanilang kliyente. So sabi dito, mga kababayan, sa balita ng Impact Leadership, former Far Eastern University College of Law Dean, Attorney Mel Santamaria has defended the impeachment hearings sa House of Representatives, saying that these are not a trial or mini trial, but a constitutional process na mandato ng ating konstitusyon. Dito tayo maniwala, mga kababayan, sa mga matitinong abogado. Hindi yung tulad ng mga abogado ng kampo ng Duterte. Di ba? Pero siyempre, naintindihan natin. Abogado nga sila, siyempre. Ng kampo ng Duterte, hanap din sila ng depensa. Yun ang kanilang trabaho, i-defend ang kanilang kliyente. So sa interview, mga kababayan, ng mainstream media, sabi ni Santamaria, ito itong ginagawang hearing ng Kongreso, hindi dapat ito, should not be equated with criminal trial. Hindi siya ganon. Di naman ganon ang nangyari. Basta sinabi nating trial o mini trial, ito isang paglilitis na nagtatapos sa conviction or acquittal. Pero itong yugtong ito na nangyayari sa mababang kapulungan, ito ay tinatawag na sa constitution natin na hearing. Hearing man lang po siya. And in fact, si House Panel Chairperson, Representative Jinky Luistro ng Batangas, ingat na ingat po. Lagi pong binabara yung mga congressmen
Yung mga questions po, pag nahalata niya na probing question na po, probing, hindi clarificatory kundi probing question, ini-stop niya. Walang lumulusot, kakampi o kaalyado ni Sara. Wala siyang pinalulusot. So makikita natin mga kababayan yung fairness on the part of Jinky Luistro. Very fair siya sa pag-handle po ng committee hearing. Na ang intensyon mga kababayan ng hearing at tingnan po kung may probable cause. Kasi kung wala, di sa level pa lang ng panel ng Congress, i-dismiss na po ang impeachment case. Sila kasi yung may mandato mga kababayan. Kasi may final na kaso, impeachment case laban kay Sara Duterte. Alangan hindi aksyonan mga kababayan ng Kongreso. So kailangan aksyonan dito ng Kongreso. Hindi pwede po yung mga palusot na may krisis. Di ba? Mas na dapat ito bigyan ng atensyon mga kababayan ng Congress kasi it involves public funds. Hindi lang yung pagbabanta sa ating Pangulong Bongbong Marcos kundi yung corruption po na nangyari. Kailangan natin ng pondo ng bayan, proteksyonan natin lalo sa panahon ng krisis. Di ba? Kasi yung krisis most of the time ginagamit pong palusot para hindi na ma-monitor yung paggasto tulad nung nangyari nung pandemonium panahon ni Digong. Remember the Farmally case? Ginamit pa yung pandemic para tumiba. So dapat maging lalo tayong maingat at accountable yung ating mga officials kasi yung pera ng bayan mas kailangan natin ngayong panahon ng krisis. Pag pinalusot natin ang ganitong uri ng mga gawain, mamimihasa yung mga kurakot sa gobyerno. Mamimihasa ang mga magnanakaw sa gobyerno. Ito mismo yung nilalabanan mga kababayan ng ating administrasyon. Kaya lang binabaliktad nila para makalusot sa kanilang accountability. Hindi po ninyo mauuto ang mamamayang Pilipino. Yung ating Congress ay may responsibility under the Constitution po. Huwag gawing palusot ang krisis sa Middle East. Di ba? So, paliwanag mga kababayan ni Santa Maria, the House hearing hearings are intended to determine probable cause or whether there is sufficient basis na ma-elevate itong impeachment complaints sa Senado para sa trial. Correct. Yun lang naman po yung intensyon ng Congress. Noon na walang ginawang hearing, nagreklamo kayo sa Supreme Court. Ano ba? Walang ginawa. Pumirma lang mga kababayan, yung mga congressmen, pumirma lang kasi that is the other mode na pwedeng gawin ng Congress, yung fast mode. Basta't nakakuha ng enough signature, more than enough nga po, pwede agad na dalhin sa Senado for trial. Inarang nila sa Senado, nagreklamo sa Supreme Court. Ngayon kung ano yung utos ng Supreme Court, ginagawa ng Congress, gusto na naman nilang ipatigil. Ano kayo, siniswerte? Isang tambak mga kababayan na anomalya sa paggamit ng pundo ng bayan yung nasilip ng Kongreso. Gusto ninyong i-cover up. Huwag kami. So paliwanag mga kababayan ni Dean Santa Maria. Ang punto lang nito ay para i-determine kung meron bang probable grounds para ipasa sa Senado ang trial. So hindi magtatapos ang yugtong ito
na sinasabing guilty si BP, innocent si BP, hindi paliwanag mga kababayan. Walang conviction, walang acquittal. Kasi hindi yung trabaho ng Congress. So magtatapusan niya ito sa pagdetermina kung ipapasa ba natin ito sa Senado o hindi. Doon lang paliwanag po ni Dean Santamaria. The legal expert also said that testimonies including that of Vice President Sara Duterte's self-confessed bagman, itong si Ramil Madriaga, form part of the constitutionally required evidentiary process. Doon sila mga kababayan natataranta sa testimony, sa affidavit po ni Madriaga. Ngayon nga, mamaya ibigay ko po sa inyo, may nilabas po na mga LTO registration. Yung ikininto niya doon sa affidavit niya na binigyan siya ng 25 million ni Digong para ibili ng sasakyan, van at saka motorcycle para sa magamit sa kampanya ni Sara. Yung mga registration po na nakapangalan sa kanya, ayon, pinablis niya ni Madriaga. Ayan, motorcycle mga kababayan. Tapos yung mga registration, nasabi niya doon sa affidavit, ito yung binigay sa kanyang 25 million ni Digong. Ramil Madriaga inilantad ang kopya ng rehistro ng high-end Ducati at Harley Davidson na pinabili ni FPRRD para kay BP Sara noong 2021. Ayan po, pinakita ni Ramil Madriaga, pinost niya to. Yan, ayon kay Madriaga, binigyan siya ng 25 million para ipambili ng motorsiklo na gagamitin ni BP Sara habang ito ay nasa Metro Manila. Sinabi niyang siya mismo ang bumili ng dalawang Ducati motorcycles 2021 models sa Katipunan, Quezon City na nagkakalaga ng 3.5 million at 2.3 million parihong nakapangalan sa kanya. Ipinakita ni Madriaga ang kopya ng certificates of registration mula sa LTO para sa tatlong motorcycle Ducati 1260, Ducati Scrambler at Harley Davidson na may pitsang rehistro mula sa September hanggang October 2021. Ayon sa kanya, tumutugma ang mga dokumentong ito sa kanyang mga pahayag. Ayan, pinicturean niya yung mga registration sa LTO. Tapos, yung picture ng motorcycle. Kaya lalong natataranta yung kampo ng mga Duterte. Dahil sa lakas ng ebidensya na hawak po ni Madriaga. Lalo't lumakas yung credibility ng testimony ni Madriaga nang immediately after na mag-appear siya sa Congress. At the end, mga kababayan, pumirma siya ng waiver para sa kanyang mga bank accounts kung saan dumaloy yung bilyong halaga ng pera na mula mga kababayan kay Digong, kay Sara at sa mga nagpundo ng kampanya ni Sara Duterte. So matindi yun po. Kaya pilit nilang ginigiba yung credibility ni Ramil Madriaga. Sabi ng mga DDS influencers, bakit naman na niya maniniwala kay Ramil Madriaga? Nga si Madriaga niya, kidnapper, may kaso, kriminal. Bakit naman ninyo pinapaniwalaan si Sara Duterte at si Digong may kaso din? At saka yung mga testigo ni Digong laban kay Laila de Lima, puro priso. Di ba? Bakit pinaniwalaan yon, mga kababayan? Kaya tama itong post ni Attorney Reyes Del Rosario. Sabi niya, si Ramil Madriaga niya, hindi man siya hero. Not a hero. Post siya ni Attorney Reyes Del Rosario, registered nurse.
Basahin ko muna ito sa inyo before nating balikan yung sinasabi ni ni Dean Santa Maria. Sabi na rito, I will not go as far as to call Ramil Madriaga a hero. He is not. By his own account, he was part of the same system he is now exposing. If not for the internal fallout among the players involved, he would likely still be operating within that system. That reality matters and it should shape how we view him. Napakaganda yung kanyang punto. But the same background is also what makes his testimony relevant. In law niya, insiders often carry the most direct knowledge. Yung mga insider, siyempre kasi kasama sa trabaho nila. Kumbaga kasama sa sindikato. So mas may weight yung testimony niya kasi insider siya. Kasama sa sindikato eh. So in law niya, insiders often carry the most direct knowledge of how things work behind the scenes. Hindi sila malinis na source, but they are in a position to know. So mas credible sila. Insider eh. That does not automatically make them credible, but it does make their accounts worth examining. Mas may bigat kasi eh. His past will be used against him, and rightly so, but it does not erase the possibility that what he is saying may be true. Kaya kailangang tingnan. Yun ang ginagawa ng Congress ngayon. So tama ang ginagawa ng Congress. At this stage, sabi po niya, the process is still at the level of determining whether there is enough basis to proceed. Hindi pa ito final evaluation ng ebidensya. His statements are part of a broader effort to establish probable cause. Questions about inconsistencies or motives are expected, but they will be fully tested later, not prematurely dismissed. Correct. When the case reaches the impeachment court, that is where credibility will be decided, sabi po niya. The senator judges will weigh his testimony, titimbangin siya, measure it against evidence, and determine how much weight it deserves. His past will be part of that evaluation, but it will not be the only factor niya. So no, Madriaga is not a hero, but he is a witness. And in a process built on evidence and scrutiny, that distinction is enough for now. Correct. Kaya mali yung argumento ng mga DDS na hindi kapanipaniwala si Ramil Madriaga kasi kriminal, may kaso. At nakakulungan niya. Papaniwalaan ninyo, hindi siya credible. Bakit credible sa inyo si Digong? Nakakulong nga siya sa crimes against humanity, napakabigat yung kaso. Sa ICC mismo. Di ba? Bakit yun pinapaniwalaan ninyo? So pag si Digong, si Sara may kaso, kailangan paniwalaan kasi Duterte. Pag si Madriaga kasi nag-expose ng mga nalalaman niya laban kay Digong at kay Sara, hindi credible. Ganon. Hindi kayo consistent eh. Tapos si Digong, yung mga witness niya laban kay Laila de Lima, puro mga priso. Naniwala kayo. Ano ba? Credible. Talaga ito mga DDS, may diferensya talaga. May diferensya ang mga argumento. O ngayon, balikan natin si Santa Maria. So sabi niya, the legal expert also said that testimonies niya, including that of Vice President Sara Duterte's self-confessed bagman, Ramil Madriaga, form part of the constitutionally required evidentiary process. Ganun lang yon. Malinaw ang ating konstitusyon. Sabi, magkaroon ng hearing sa impeachment complaints.
Ito mismo yung gusto nila eh. Bigyan ng due process. Binibigyan ngayon ng due process si Sara. Ayaw man mag-attend sa hearing, pati yung abogado niya, mga abogado niya. Bago ilipat sa plenary na magde-decide para ipasa sa Senado, sa makatuwid, ang ginagawa ng mababang kapulungan, na Congress, mga kababayan ngayon, ay ayon sa konstitusyon na sabi ay may hearing. So hearing ang ginagawa ng Kongreso. House Committee on Justice Chairperson in Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro had earlier invited Vice President to attend the last Wednesday's hearing, but Duterte did not appear. Luistro nonetheless called her twice during the proceedings, but no response was received. Hindi nga po twice, many times. Paulit-ulit mga kababayan na sinasabi niya ni Luistro, please check niya, tawagan niya si Vice President kung is the Vice President niya, Sara Duterte around. So pinapacheck niya sa Secretariat, pero yung pangalan na nandoon ni Sara Duterte laging bakante. Ilang beses, baka nga 10 beses na chinek kung nandyan niya, wala talaga. Mula umaga hanggang gumabi, walang Sara Duterte dumating. So binibigyan siya ng pagkakataon na marinig yung kanyang side. Totally inignore ni Sara Duterte yung House hearing. So yung sunod na hearing, mga kababayan, sa Wednesday, April 22 tapos 29. And ang sabi, ang magsasalita doon, isa sa mga inimbita si dating Senador Trillanes, doon sa mga bank accounts naman po. Tapos si Ombudsman Rimulya. So yun po mga kababayan, yung napakagandang paliwanag ni Dean Santa Maria at saka ni Attorney Del Rosario. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ako po si Dante Maravillas. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa ating YouTube channel, Bullseye News Unfiltered, Bullseye News Undago pala, click subscribe po and pakishare naman po ninyo sa inyong mga kakilala. Bye-bye po. God bless.